Ano daw ang gawa ng flesh? Sabi niya, now the works of the flesh are evident. Ito yung gawa ng laman, ito yung kaluluwa. Ito yung natira sa tao. Ano yun? Anong gusto niya? Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy. Gawa pala yan ng laman. O nga no, minsan iniisip mo, di ba parang okay lang minsan yung maging seloso ka kasi mahal mo siya? Hindi po, minsan po ang ibig sabihin ng jealousy ay lack of trust. Kung mahal mo sa tao, magtiwala ka. Ano pa? Fits of anger, rivalries, dissension, division, envy, drunkenness, ano pa? Orgies. Orgies means excessive indulgence. The act of satisfying a desire. Yung sobra-sobra na, hindi pa natutuwa. Tapos nakalagay po rito, hoarding. Ang hoarding po yung mga taong nag-iimbak ng gamit kahit sira na, ayaw pang itapon. Sabi niya po rito, hoarding is a sickness of the flesh. It is a mental health condition. Hoarding disorder. Alam, mali pala yun. Bakit ka nag-iimbak ng gamit na hindi mo na pinapakinabangan? Sira-sira na, ayaw mo pang i-let go. Okay? And things like this. Oh, kapatid, tingnan niyo po. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Kung yan ang ginagawa mo, yung work of the flesh, the soul, the mind, yung will ng tao, yung sarili mong gusto, yung soul o yung buhay daw ng tao, meron tayong trono sa puso. Kaya nga, ang tawag natin kay Jesus, Lord and Savior, hindi Savior lang, Lord, kasama yung Lord. So dun sa trono ng puso natin, dapat si Lord ang nakaupo dun. Kasi siya yung Lord natin, dapat siya ang nasusunod. Kaya lang, may mga pagkakataon, tinatanggalan natin ng trono si Lord, tapos tayo ang umuupo. At sinasabi natin kay Lord, Lord, mahal kita, susundin kita, pero huwag mo nang pakailaman ito. Ayan, yan yung mga gusto ng flesh, yung mind, will, and emotion. Kaya nga, pag wala ang Espiritu ng Diyos sa tao, ang masusunod palagi, yung gusto niya.